balota ninyo. Kaya tiyakin ninyo, 12 lang po ang iboboto natin sa pagkasenador. Pero pwedeng hindi umabot ng 12 yung inyong na bilog na hugis itlog para sa pagkasenador. Tatanggapin nyo ng PCOS machine. Si Chairman Brillantes, nung nag-absentee voting na nauna, siyam lang ang kanyang initiban. Yun ang inakala niya, pwede mag-senador. Huwag lang sobra sa 12. So, napapanood niyo po ngayon sa kanang bahagi ng inyong mga telebisyon. Ayan na po, si Vice President Jojo Marbinay sa kanyang pagboto. Live nakuha po yan ng eleksyon 2013 sa Melunsod ng Parañaque. Kausap po natin ngayon si Claire Delfin sa pamamagitan ng telepono. Claire, nandiyan ka ba sa kinaroroonan ni Vice President Binay, Claire? Ayun si Claire, sa likod yata ni Vice President. Ni Vice President Jojo Marbinay. Medyo hindi ko nga lang pwedeng nakasanak yung boses dahil ongoing yung press interview. Pero kanina pa po tayo nakapasok sa kanilang tahanan. At itong kanilang tahanan ay ilang hakbang lang, Mike, papunta dyan sa precinct saan sila boboto, itong San Antonio National High School. Ilang metro lang ang layo nito, kaya maglalakad lang sila buong pamilya. Maliban kay Congresswoman Abigail, sila lahat ay kumpleto ngayon dito. Tradisyon daw nila ito na sabay-sabay na boboto ng eleksyon. Family tradition, kahit nga si senatorial candidate Nancy Binay gusto niyang mauna kanina, pero baka raw malasin siya, kaya sinunod na rin niya ang gusto ng kanyang tatay na sabay-sabay silang ngayong pupunta sa presinto. Kanina, Mike, natin mga 9 o'clock gagawin ito ni Vice President Binay, pero kailangan daw niya munang gawin yung kanyang usual routine na pag-resisyo. Kaya kaninang umaga, mga 9 o'clock or 8 o'clock, siya kanina, nasa Coconut Plus para mag-walking. Ayan naman daw ang kanyang normal routine. At nandito rin naman kanina kasama nila dito yung kanyang may bahay, si dating Mayora Elenita Binay. And then, sir, nasan sila? Nauna na. Kita-kita lang kami sa kwarto. Oo. Pero sir, paano ba yan? Ano bang balak niyo ngayong araw? Ito ba ay after niyong bumoto? Saan po ba ang lakad po ninyo? Magmo-monitor, tatawag sa mga kaibigan, ano sila. So, sa bahay lang po ba kayo magmo-monitor, sir? Secret. Vice, ano ang kahalagahan po ng midterm elections na ito? Sa amin, ang kahalagahan nito may pagpatuloy yung independence ng Senate. Hindi isang grupo lamang ang mananaig sa pagtingin ng interest ng sila. Ay sasampi na yung bibitawan nyo na po si Samantala mga kapuso, mula po sa lungsod ng Makati, dadako po naman tayo sa lungsod ng San Juan. Hindi pa pala nakakaboto si Vice President Binay. Mali po yung pagkakabigas ko kanina. Paalis pa lang siya ng kanilang bahay para magpunta sa presinto. Ito naman po ang pagboto ng anak ni dating Presidente Joseph Estrada na kumakandidato sa United Nationalist Alliance sa pagkasenador, si San Juan Representative JV Ejercito. Ayan po siya. Nakaboto na, tinataas niya na po yung kanyang daliri. Nandun po sa San Juan si Marisol Abduraman. Marisol? Napakalakas ang busang ulan dito, pero ramdam na ramdam natin ang init pa rin dito sa loob dahil hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin nga ang pagdating ng mga bumoboto dito at gaya na inyong kababanggit lamang at napapanood po natin ang live katatapos lamang po bumoto nitong incumbent congressman po dito sa Lone District ng San Juan, itong ang si Congressman JV Ejercito na tumatakbo rin nga po sa pagkasenador. 10:45 po siya nung umaga dumating kanina, Mel at Mike, pero katatapos-tapos lamang po niyang bumoto dahil medyo mahaba-haba po ang pila sa kanyang presinto, precinct 62 kung saan po siya naka-assign. Earlier, around 9:30, dumating naman po ang kanyang mother na si incumbent Mayor Gia Gomez. Pero bago nga, naunang bumoto sa kanyang mother at hinintay po muna siya ng kanyang mother bago siya pumila doon si Senator JV. At ayon sa kanya, bagong araw siya nagtungo rito, nag-monitor muna siya sa mga sitwasyon sa buong San Juan sa isinasagawang eleksyon ngayon. Nakaka-encounter nga daw ng mga problema ang mga presinto, tulad na lamang dito mismo sa ating kinaroroonan ngayon na nagkakaroon problema sa mga PCOS, pero ayon sa kanya, minor pa rin naman daw ito.
Usually, before lunch actually, ang pagboto nitong si JB, pero napaaga ang kanyang punta ngayon dahil kailangan pa raw niya mag-monitor at mag-ikot pa sa ibang lugar. Nauna na rin umalis kanina ang kanyang mother na si Mayor Gia Gomez at hindi na niya hinintay ang kanyang anak na si Congressman JB para nga po mabanggit. Magpasalamat muna tayo kay Marisol Abduraman. Samantala, huwag ho kayong bibitiw. Pero mga kapuso, nais ko lamang hong ibalita sa inyo na kasama natin ang mga kapuso stars natin dito para tumulong ho sa ating ginagawang coverage. Naririto si Micael Daez, si Andrea Torres, si Enzo Pineda, nandiyan pala, no, ha? At si Rodeville. Moy Palaboy, kitang-kita na yung boneto. Ayun, ayan, talaga, present kami dyan. Bettina Carlos is also here. And Chloe Dauden and Christine Velasco. Sila po yung sasagot sa inyo pag tumawag kayo sa amin. Ano, ha? Yan ang tawag namin yan, yung aming social media center na pinangungunahan niya ni Pia Arcangel. Pwede po kayong tumawag sa amin dito. Ano man ang gusto nyo ibalita, itanong, isumbong, kung ano man ang gusto nyo paratingin sa amin, sila po ay narariyan para tanggapin ang inyong mga text, ang inyong mga tawag, at si Boy, paratingin ho ninyo sa si amin. Rodeville. Oh, si Rodeville. Alam kaya niya kung ano yung sasagot. Yan, syempre. Ayan ang hotline na numbers po namin sa inyong television screens. O, tawag na. Huwag ho kayo magatubili. 651-7977. 651-7977. At makakasama nyo rin sa aming pagbabalik si Mel Tiangco. Ito si Mike Enriquez. ang election coverage ng GMA. Ito ang eleksyon 2013. Baka iwanan mo ko eh. Dapat tama, isipan sa salita. Dapat tama, lalo-lalo na sa gawa. Dapat sama-sama nating itama ang mali. Dapat ang bayan natin makabangon muli. Dapat tama natin ang gabay. Huwag na tayo magreklamo. Itaas sa kamay ng gusto ng pag-asenso. Balikat na magkaakbay, hindi tayo susuko. Malakas na tuloy-tuloy.